Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalaganin niyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, dalhin niyo. Sabihin niyo, kailangan ng Panginoon at hindi nakikibuo yun." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. "Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagkumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapi nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya, "Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea," sagot naman ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat din sa mga nagpapakatinong alagad ng batas, pulis, sundalo, Navy. Thank you po. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. You see, may mga detalye sa Biblia na kung minsan ay hindi natin napapansin. Lalo na kung ito'y parte ng mahabang pagbasa tulad ngayon sa ating gospel reading. Actually, yung binasa natin, shorter form pa. May longer form yan. Pero ang haba pa rin. Kaya nga dapat may participation kayo. Kasi kung ako lang ang babasa ng lahat ng ito, maawa naman kayo. At kung ako lang din ang babasa at hindi kayo magpa-participate, baka kayo mainip. So that's it. Mahaba talaga. So may danger na may mga detalye na hindi tayo pumansin. Daanan na lang natin sa pag-iisip na di naman ganong mahalaga. Oo. Hindi maisasama ang detalye sa Ebanghelyo kung walang halaga ito. Katulad na lamang po ng detalye ngayon na tinulungan ni Simon na taga Cirene si Jesus. Maliit lang yung detail. Isang verse lang yata ito. Pero mahalaga ito. Kasi ang isa sa pinakaunang sinasabi nito, napagod talaga si Kristo. Tulad mo, tulad ko. Kasi siya'y naging totoong tao, pero wait, ibang klaseng pagod ito. Una, ikaw ba naman yung ilang oras kang ini-interrogate ng kung sino-sino pagpasapasahan ka? Hindi ka mapagod? Ikaw kaya yung hampasin ng ganito, na kapag hinampas sa iyong balat, kumakapit, kaya pag angat, may kasama ring balat, may kasama pang laman. Ikaw kaya yung putungan ng koronang tinik na ito, na sabi ng mga studies would inflict not less than 50
puncture wounds in your head. Ikaw kaya yung pagbuhatin ng crossbeam ng around 125 pounds ang bigat. Ikaw kaya ang hindi mapagod? Sa dami ng mga tubig, sa dami ng mga pawis at dugong lalabas mula sa'yo. But mind you, pagod pa lang ng katawan yan. Paano pa yung pagod ng kalooban? Lagi kong sinasabi, kapag inspired ang ating kalooban, kapag, alam yun, masaya, kahit anong pagod kakayanin mo. Pero kahit wala kang ginagawa, kapag malungkot ka sa puso mo, pagod ang pakiramdam mo. Eto ngayon, yung emotional, psychological, and even spiritual suffering of Jesus. Ikaw kaya yung ibenta, itatwa, iwanan ng mga alagad mo na nagsabi nung unang pati buhay nila ibibigay sa'yo. Ikaw kaya yung mayat-mayat murahin, laitin, at sigawang patayin na yan ng mga taong ginawan mo ng maraming kabutihan. At higit sa lahat, ikaw kaya yung umako ng kaparusahan ng lahat. Alam po ninyo, kung bakit sinabi ni Kristo yung, Ama, why have you forsaken me? Kasi sa puntong iyon, inako ni Jesus ang kaparusahan para sa atin. Simplihan na lang natin, yung pakiramdam ng impyerno, yun kasi yung pakiramdam na malahiwalay ka sa Diyos. Yun dapat ang parusa para sa atin. Pero yun ay inako ni Jesus para sa atin. Ito yung ayaw niya. Sa hardin ng Getsemane, natatandaan ninyo, sabi niya, Ama, kung pwede, wag lang ganito. Hindi siya natatakot mamatay, ang natatakot siya, yung pakiramdam ng kaparusahan na dapat ay sa atin. Pero siyang umako para sa atin. The wrath of God, yung poot ng Diyos, hindi kasi pwedeng walang maparusahan Hindi po pwedeng ang Diyos ay mabait lang. Mabait siya pero makatarungan din siya. Hindi siya magiging makatarungan kung walang paparusahan. So dapat may maparusahan. So paano niya i-reconcile yung makatarungan siya at tayo mahal niya? Siya ang aako ng parusang ibibigay niya. Yun ang nangyari. Kaya yun ang ayaw niya. Hindi yung kamatayan, kundi yung feeling na malayo sa Diyos. Yun ang naramdaman ni Jesus nang siya'y nakabayubay sa krus. Ama! Yung pakiramdam ng isang taong pinaparusahan sa kasalanan. Yun yung kanyang kinatakutan. Yun ang kanyang inako. At sa puntong ito ng Ebanghelyo, nararamdaman niya na yun. Kaya sabi ko sa inyo, iba yung pagod niya dito. Nasa breaking point siya dito. Nararamdaman na niya yung bigat. Physical suffering, spiritual suffering, combine those things. No wonder, yung mga Romano na ang nagkusa, napatulungan siya. Kasi sa isip at sa mata ng mga Romano, hindi na aabot ng krus ito. Patulungan natin. Hindi ko alam kung naawa, pero po pwedeng isip ng mga Romano, ang order sa atin, ipako ito sa krus. Hindi po pwede nating hayaan mamatay ito sa daan. Ganon yung sitwasyon ni Jesus. Ganon. So isipin po ninyo, pwedeng at that very moment, sabihin niya, Ama, ayoko na talaga. Ayoko na. Hindi ko ito kaya. Pwede yun. Patay na tayo nun. So isipin niyo, please isipin niyo, na habang nasa parang breaking point na, inisip niya ako, inisip ka niya, inisip ka niya, inisip ka niya, hindi. Kakayanin ko ito para sa kanila. Let that sink in.
Ngayong mga mahal na araw, magsasakripisyo tayo. Sa mga hindi mag-a-outing, saludo ko sa inyo. Mahirap yan. Mahirap yan. Sakripisyong maliwanag yan. Yung hindi ka mag-a-outing tapos magpa-participate ka lang sa kung ano yung mga gagawin ng simbahan. Yes, pwede namang sa iba. Pero iba yung araw na inaalala mo talaga. Yung sakripisyo ni Kristo, iba yung araw na ito. Batiin kitang happy birthday, hindi mo na birthday. Walang dating. Iba ngayon, iba ito. Kaya kung hindi ka mag-a-outing, ito. Ayos ka, Brad. Ayos yan. Pero isang bagay ang sinasabi ko po sa inyo, gaano man katindi, gaano man kalaki, gaano man karami ang ating maging sakripisyo para sa mga mahal na araw, ang mga mahal na araw na ito ay mga expensive, valuable, mga mahal na araw, hindi dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, kundi dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Sapagkat pagsamasamahin man lahat ng ating mga sacrifice, wala sa kalingkingan ng tinamo niyang sacrifice para sa ating lahat. Kaya, salamat Panginoon. Yun sana ngayong mga mahal na araw. Huwag muna tayo humiling. Kung meron tayong hihilingin, Lord, sana mag-sink in sa akin kung gaano mo ko kamahal. Salamat din kay Simon. Hindi ako nagdududa na makakarating si Jesus sa krus, kakayanin niya talaga. Talagang pipilitin niya yon. Pero malaking bagay yung ginawa ni Simon. Kasi, breather yun eh. Ayuda yun eh. Kahit paano, nakahinga nun si Jesus eh. Malaking bagay yun. Meron tayong mga tinutulungan, mga individuals, lalong-lalo na. Isa sa mga lagi kong sinasabi, ate, kuya, tay, nay, hindi po namin kayo pwedeng tulungan lagi. Hindi pwede kasi marami. Pero, nay, tay, kuya, ate, sa moment na kailangan mo ng tulong, yung kultang-kulta ka na, hindi mo na alam gagawin mo, lapit po kayo. Malaking bagay yun. Yung nasa breaking point ka na, tapos parang may tulong, iba yun. Makakatawid ka pa ganon. Ganon yung ginawa ni Simon sa ating Panginoon. At lalong malaking bagay yun, kung tulad din ni Simon, may inconvenience sa ating pagtulong. Naniniwala ako, wala sa plano ni Simon na tulungan ng Panginoon. Kaya nga siya nasa Jerusalem, a-attend siya ng celebration ng Passover. At hindi siya po pwedeng umattend ng celebration ng Passover o mag-alay sa templo kapag madampian siya ng dugo ng tao. So inconvenience yun. Pwedeng ayaw niya yun, pero tinulungan pa rin niya ang Panginoon. Kaya nga napakaganda nung eksena eh. Sa pelikula ni Mel Gibson, The Passion, yan, yung eksena na tiningnan ni Kristo si Simon, na para bang sinasabi ni Kristo kay Simon, hindi mo kailangan gawin to. Pero ginawa mo. Salamat sa iyo. Yung tulong, nagiging ibang level, kapag yung tumutulong, kailangan din ng tulong. Sa hirap ng buhay ngayon, pag tumulong tayo sa mga nangangailangan ng tulad natin, hindi tulong yun. Pagmamahal, concern, malasakit yun. Ang iniisip mo pag ganito, pag ganon, kailangan ka ng tulong, pero mas kailangan nila ng tulong. Katulad nung ginawa nung pasahero na yan sa may Quezon City, na bago bumaba, nagbayad ng 200.
Pagkabahid ng 200, baba na siya agad. So sabi ng driver, talagang intensyon niya na pasobrahan yung bayad niya. Kaya, Sir, sino ka man, salamat sa iyo. Katulad ng ginawa ng driver na yan, na nung ang estudyante ay magbabayad na, walang pambayad kasi naiwanan yung wallet sa bahay. Pero sabi nung driver daw, hindi, huwag kang bumaba, atid kita. At bago bumaba, binigyan pa ng 100 pesos para nga naman may pabalik sa bahay. Ang sabi nung nanay, nung estudyante, sino ka man? Salamat sa iyo. Alam niyo yung realization ng driver at nung nanay nung pasahero? Sa hirap ng buhay ngayon, alam nila eh. May mga taong ganito, salamat sa iyo. Iba yung dating kapag yung tumutulong ay nangangailangan din. Alam niyo, naniniwala ako. Si Simon ay padala ng Diyos kay Jesus. Kasi dumadaing na si Jesus eh. Di ba sa hardin pa lang ng Gethsemane? Hindi ko po kaya. Alam ng Ama yun. Di ba sabi ko naman sa inyo, matulungin ng Ama, kahit tayo, pero kailan ka mas tutulong? Kapag kailangan ng tao ng tulong. Lalong ganun ng Diyos, kaya nga niya iiwan yung 99 para sa isa eh. Kaya, si Simon ay padala ng Diyos kay Jesus. Ulitin ko, sigurado ako, kakayanin ni Jesus kahit wala si Simon. Pero hindi ako sigurado kung kakayanin ng asawa mo kung wala ka. Kung kakayanin ng magulang mo kung walang malasakit mo. Kung kakayanin ng pamangkin mo kung wala ang tulong mo. Kung kakayanin ng pamilya mo kung wala yung suporta mo. Hindi ko alam. Kaya malaking tulong yung tulong mo. Kasi baka hindi nila kayanin kung wala ka. Hence, wag tayong mag-atubili na maging Simon sa bawat isa. Ang sabi nga po nung isang driver na pinost niya sa jeep niya, kung pwede, pakidagdagan ninyo, kung pwede lang, mahal ang diesel. Pero kung hindi, okay lang. At kung wala kayong pambayad, kulang ang pagbayad nyo, sabihin nyo lang, sasakay ko pa rin kayo. Dapat ganun tayo ngayon. Dapat magtulungan tayo. Kasi imposible na walang pinapadalang Simon, si Lord, sa bawat isa ngayon. Lalong-lalo na sa mga tunay na nangangailangan ng tulong. You see, sinasabi natin, be kind to everyone. Kasi yung mga depressed na, konting gawan mo lang ng masama, irapan mo lang yan, baka magpakamatay. So conversely, kahit konting kabutihan, sa isang taong wala ng pag-asa, malaking bagay yan. Kasi galing sa Diyos yan, tinutulungan, ginagamit ka lang. Kaya, kapag nakakita tayo, nakaramdam tayo sa pamilya, nakakita tayo sa paligid natin, kailangan tulungan mo yun. Kasi, ginagamit ka ng Panginoon para maging ito sana mga kapatid, ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Wait si Nancy. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Ipinagdarasal namin ang bawat isa, lalong-lalo na kung sino ngayon dito sa amin ang may pinakamalaking problema. Yes, Lord, hindi ko man siya kilala, pinagdarasal ko siya. Kahit alam ko, lahat ng prayers namin, kaya mong dinggin sabay-sabay, Lord, kahit na siya na ang uunahin mong pakinggan. Huli na kami. Sapat na sa amin yung wala kaming ganong problema sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa health. Sila muna. Pinagdarasal namin sila na huwag silang mawala ng pag-asa. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung unahin mo ang iba. Kasi kapag iniisip mo ang iba, iisipin ka ng Diyos. Kapag tinulungan mo ang iba, tutulungan ka ng Diyos. Kapag nagmahal ka, mas mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maging parang si Simon Kanawa sa kahit sinong tao na pinaka-nangangailangan ng tulong mo. Sapagkat ang sabi ni Jesus, kapag nagpainom tayo, siya ang pinapainom natin. Kapag nagpakain tayo, siya ang pinapakain natin. Papuri sa Ama, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.